malaking dagok para kay Luka Doncic. Bakit gusto niyang manatili si Rui Hachimura sa Lakers pero napunta sa Clippers sa halagang 28 million na unahan ulit ang Warriors? Isa sa mga nakakagulat na balita ngayong NBA offseason ay ang paglipat ni Rui Hachimura mula sa Los Angeles Lakers papunta sa kanilang crosstown rival na Los Angeles Clippers. Matapos ang ilang linggong espekulasyon, tuluyan nang pumirma si Rui ng 2-year, 28 million contract sa Clippers na kung saan ay nawala na rin siya sa pagpipilian ng Warriors. Ang mas nakakagulat pa rito ay lumabas sa mga ulat na isa sa mga manlalarong gustong-gustong manatili si Rui sa Lakers ay si Luka Doncic. Gayunpaman, hindi ito natuloy dahil sa direksyon na pinili ng Lakers para sa kanilang roster at sa limitasyon ng kanilang salary cap. Ayon sa mga ulat, kasama si Rui Hachimura sa listahan ng mga manlalarong nais ni Luka Doncic na ma-resign ng Lakers. Naniniwala si Luka na mahalaga ang kontribusyon ni Rui dahil sa kanyang kakayahang tumira mula sa 3-point line, tumakbo sa transition at maglaro ng hindi kailangan laging hawak ang bola. Ang ganitong klase ng forward ay napakahalaga sa isang playmaker tulad ni Luka dahil mahusay itong magbukas ng espasyo sa opensa. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ni Luka, pinili ng Lakers na wag nang ibalik si Rui. Isa sa mga dahilan ay ang limitadong salary cap at ang kagustuhan ng front office na maghanap ng mas athletic at mas depensibong forwards na mas akma sa direksyon ng koponan. Bagamat mahusay ang shooting ni Rui, may mga pag-aalala ang Lakers tungkol sa kanyang rebounding, depensa at playmaking kumpara sa ibang option sa merkado. Dahil dito, mabilis na kumilos ang Los Angeles Clippers, nakita nila ang pagkakataon na makuha ang isang dekalidad na forward na galing mismo sa kanilang karibal. Hindi na rin kailangang lumipat ng lungsod si Rui dahil nanatili siyang nakabase sa Los Angeles, bagay na gusto rin umano niya. Ngayon, ano ang maaasahan ng Clippers fans kay Rui Hachimura? Una sa lahat, aasahan nila ang kanyang mahusay na outside shooting. Sa nakaraang season, isa si Rui sa pinaka-epektibong 3-point shooters ng Lakers. Kapag binigyan siya ng open shot, malaki ang posibilidad na maipasok niya ito. Ito ang dahilan kung bakit magiging mahalaga siya sa spacing ng Clippers. Hindi na basta-basta makakatulong ang depensa sa ibang scorer dahil kailangan ding bantayan si Rui sa perimeter. Pangalawa, maaasahan nila ang kanyang kakayahang umiskor ng hindi kailangan ng maraming plays na idinisenyo para sa kanya. Marunong siyang mag-cut papunta sa basket, tumakbo sa fast break, at umiskor mula sa mid-range. Hindi siya ball-dominant player kaya madali siyang isama sa anumang offensive system. Pangatlo, malaking tulong din ang kanyang playoff experience. Sa huling postseason kasama ang Lakers, ipinakita ni Rui na kaya niyang maglaro sa ilalim ng matinding pressure. Mataas ang kanyang shooting percentage at ilang beses siyang naging mahalagang scorer sa mahihirap na sitwasyon. Ang ganitong karanasan ay malaking benepisyo para sa Clippers na nais muling maging seryosong contender. Isa pang bagay na ikinatutuwa ng Clippers fans ay ang halaga ng kontrata. Para sa maraming taga-subaybay, ang 2 taon sa halagang 25 milyon ay itinuturing na magandang halaga para sa isang kalidad na role player na may playoff experience at mahusay na 3-point shooting. Sa mga unang reaksyon ng fans, marami ang naniniwalang nakakuha ang Clippers ng isang solidong addition nang hindi kinakailangang gumastos ng sobra. Gayunpaman, may mga inaasahan ding kailangang patunayan ni Rui. Nais makita ng Clippers fans na mas maging agresibo siya sa rebounding, mas maging consistent sa depensa, at mas maging pisikal laban sa malalaking forward sa Western Conference. Kung mapapahusay niya ang mga aspetong ito, maaari siyang maging isa sa pinakamahalagang role players ng koponan. Samantala, malaking kawalan naman ito para sa Lakers. Hindi man superstar si Rui, isa siyang player na mahusay umakma sa tabi ni Luka Doncic at Austin Reeves. Ang pagkawala niya ay nangangahulugan na kailangan muling humanap ang Lakers ng forward na kayang magbigay ng shooting, laki, at scoring sa wing position. Samantala, isa sa pinakamainit na usapin sa NBA offseason ay ang pagiging unrestricted free agent ni DeMar DeRozan matapos siyang i-waive ng Sacramento Kings. Dahil dito, maraming koponan ang inaasahang magkakaroon ng interes sa 6 na beses na NBA All-Star. Isa sa mga koponang nababanggit sa mga ulat ay ang Golden State Warriors, na umano'y titingnan ang posibilidad na kunin si DeRozan kung tuluyang hindi nila makuha si LeBron James. Bagamat wala pang opisyal na negosasyon, malinaw na isa si DeRozan sa mga veteranong maaaring magbigay ng malaking tulong sa isang koponang naghahabol pa rin ng kampyonato. Kung pag-uusapan ang pinakamahusay na landing spot para kay DeMar DeRozan, isa ang Golden State Warriors sa may pinakamagandang sitwasyon. Sa nakalipas na mga taon, naging malaking problema ng Warriors ang kakulangan ng isang consistent na scorer na kayang gumawa ng sariling tira kapag nahihirapan ang opensa.
Kapag napipigilan si Stephen Curry, madalas na nahihirapan ang buong koponan na makahanap ng puntos. Dito maaring pumasok ang halaga ni DeRozan. Isa sa pinakamalaking lakas ni DeRozan ay ang kanyang kakayahang umiskor sa mid-range. Sa panahong halos lahat ng koponan ay nakatuon sa 3-point shooting, nananatili siyang isa sa pinakamahusay na mid-range scorers sa buong NBA. Kaya niyang gumawa ng puntos kahit mahigpit ang depensa at kahit walang malinaw na play na nakalaan para sa kanya. Ito ang isang katangiang matagal nang kailangan ng Warriors sa mga dikit na laban. Kung mapupunta siya sa Golden State, mababawasan ang pressure kay Stephen Curry. Hindi nakakailanganing si Curry ang laging bumuhat sa opensa dahil may isa na silang veteranong scorer na kayang umiskor sa isolation at sa fourth quarter. Kapag pinipilit ng depensa na doblehin si Curry sa labas, maaaring gamitin ng Warriors si DeRozan upang umatake sa mid-range o sa loob ng paint. Isang aspeto ng laro na hindi gaanong ginagamit ng Golden State nitong mga nakaraang season. Isa pa sa malaking maitutulong ni DeRozan ay ang kanyang karanasan. Sa loob ng mahigit 17 taon sa NBA, naranasan na niyang maging franchise player, all-star at leader ng iba't ibang koponan. Ang kanyang presensya sa locker room ay makatutulong hindi lamang sa mga veterano kundi pati na rin sa mga batang manlalaro ng Warriors na patuloy pang umuunlad. Bagamat hindi siya kilala bilang elite 3-point shooter, maaaring maging epektibo pa rin siya sa sistema ni Steve Kerr. Kilala ang Warriors sa kanilang ball movement at player movement. Dahil mahusay si DeRozan sa pagkat papunta sa basket at mabilis magbasa ng depensa, maaari siyang makahanap ng maraming open opportunities habang nakikinabang sa gravity ni Stephen Curry. Bukod sa scoring, mahusay din siyang passer para sa isang wing player. Kapag dumoble ang depensa sa kanya, kaya niyang hanapin ang open shooter o ang cutting teammate. Ang kanyang basketball IQ ay maaaring maging malaking dagdag sa isang koponang kilala sa mabilis na paggalaw ng bola. May isa pang dahilan kung bakit may katuturan ng interes ng Warriors kay DeRozan. Kung tuluyang hindi nila makuha si LeBron James, kailangan pa rin nilang magdagdag ng isang veteranong may kakayahang tumulong agad sa championship race. Bagamat magkaiba ang estilo ni na LeBron at DeRozan, pareho silang may kakayahang lumikha ng opensa, maging leader sa loob ng court, at magbigay ng mahalagang puntos sa mahihirap na sitwasyon. Sa aspetong iyon, maaaring magsilbing praktikal na alternatibo si DeRozan. Gayunpaman, may ilang hamon din. Hindi kasing lakas ni DeRozan ang depensa kumpara sa ibang two-way wings, at hindi rin siya kilala sa mataas na volume ng 3-point shooting na karaniwang hinahanap sa sistema ng Warriors. Kakailanganing gumawa ng mga adjustment ang coaching staff upang masulit ang kanyang lakas habang natatakpan ang kanyang mga kahinaan. Sa kabuuan, kung hindi man matuloy ang pangarap ng Warriors na makuha si LeBron James, si DeMar DeRozan ay maaaring maging isa sa pinakamahusay na alternatibo sa free agent market. Ang kanyang elite mid-range scoring, leadership, playoff experience, at kakayahang gumawa ng puntos sa mahihirap na sitwasyon ay eksaktong mga katangiang kailangan ng Golden State upang manatiling contender sa Western Conference. Kung magtatagumpay ang Warriors na makuha ang serbisyo ng 6 na beses na All-Star, maaari siyang maging isa sa pinakamahalagang piraso sa kanilang hangarin na muling makabalik sa NBA Finals.